King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 405. Mga Batang Alakdan. Ang halaga ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay higit na mahalaga kaysa sa iba noon. Maaari nitong linisin ang kaluluwa ng isang tao at ang kakayahang palakihin ang enerhiya ng pag-iisip at payagan ang isa na maunawaan ay pawang mga bihirang bagay. Shua. Mabilis na naglagay si Zhao Feng ng ilang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do sa Green Spiritual Gourd. Ang Green Spiritual Gourd ay isang natatanging interspatial na item na may kakayahang mag-imbak ng mga sariwang item at ang pagkawala ng enerhiya mula sa mga ito ay mapapanatili sa pinakamababa. Halimbawa, ang sako ng lason na nakuha noon ni Zhao Feng ay mawawalan ng lason pagkatapos nitong umalis sa katawan ng alakdan, ngunit kung ito ay ilalagay sa Green Spiritual Gourd, ang pagkawala ay mababawasan sa pinakamababa. Ang halaga ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay nasa ibaba lamang ng Blood Glass Fruit, Yin Poison Mushroom at iba pang nangungunang kayamanan. Magnanakaw, huwag mong subukang itago ang lahat sa iyong sarili. Ang mga henyo ng Blackcliff Palace at Moon Demon Palace ay naniningil. Bagamat ang Green Spiritual Gourd at Sky Marking Stone na natagpuan ni Zhao Feng dati ay mataas din ang kalidad, ang halaga at pagiging kapaki-pakinabang nito ay hindi malapit sa Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Kung makakakuha ako ng isa o dalawang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do at linisin ang aking kaluluwa, tataas ng 20 hanggang 30% ang pagkakataong maabot ko ang True Lord rank. Ginamit ng ilang pick na True Mystic rank henyo ang kanilang mga sekretong diskarte at mga nakatagong card para atakihin si Zhao Feng. Hindi nagpanik si Zhao Feng habang nakatingin sa ilang natitirang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do sa itaas niya. Shua. Ang kanyang figure ay kumislap at umatras ng 12 ng yarda at ipinatawag ang dalawang berdeng tansong bangkay ng aswang sa kanyang harapan. Ang hamog na ito ay hindi masyadong mabisa kung patuloy na inumin. Ang ilang patak ay sapat na para sa akin. Matalinong umatras si Zhao Feng at hindi kinuha ang natitirang mga patak ng hamog. Bagamat malakas siya ay ayaw niyang maging kalaban ng mahigit 12 henyo. Mayroon ng 6 hanggang 7 pick na True Mystic ranks dito at karamihan sa mga natitira ay nasa huling yugto ng True Mystic rank, bawat isa ay may lakas ng napakaraming kababalaghan sa Sacred True Dragon Gathering. Gusto ko lang ng isang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Ang sinumang hamarang sa akin ay mamamatay. May kabuuang 7 o 8 henyo ang galit na nakipaglaban sa mga patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Inutusan ni Zhao Feng ang dalawang berdeng bronze na bangkay ng aswang na pumunta sa kanyang harapan at subukang paatras ang ibang mga henyo na sinusubukang lumapit sa kanya. Bukod sa 3 True Lord ranks, ang lakas ni Zhao Feng ay isa sa nangunguna rito at ang 2 pick na True Mystic rank Ghost Corpses lang ang nakapagpigil sa karamihan ng iba pa. Sa natitirang 2 patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do, parehong nakakuha ng tig-isa ang Blackcliff Palace at Moon Demon Palace. Hindi nagtagal natapos ang labanan at ang pinakamalaking nanalo ay si Zhao Feng. Sa katotohanan, kung gusto ni Zhao Feng na kunin ang lahat ng hamog ay walang makakapidyo sa kanya, ngunit kung gagawin niya iyon, malalaman ni Yanyo ang kanyang lakas. Siya ay nagbigay ng ilang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do upang mapanatili ang kanyang lakas at maghanda para sa hinaharap. Gayunpaman, kahit na sinadya ni Zhao Feng na maging low-key, ang mga tao mula sa Blackcliff Palace at Moon Demon Palace ay nagbigay pansin sa kanya. Ang bloodline ng mata ng brat na ito ay mahusay para sa pagsisiyasat ng mga kayamanan. Bantayan mo siya. Ang 2 panig ay nagpasya kung ano ang gagawin. Napanood pa ng ilang tao ang lahat ng kilos ni Zhao Feng at ang isang hindi sinasadyang sulyap sa kanya sa isang tiyak na direksyon ay naging dahilan upang maghukay sila ng butas na 3 talampakan sa lupa. Hindi maiwasan ni Zhao Feng na isipin na ang tingin ng iba sa kanya ay isang Diyos ng pera. Sa kasamaang palad, para sa natitirang bahagi ng paglalakbay ay halos walang mga kayamanan na katulad ng klase ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Marahil ay dahil napagtanto ng 3 True Lord rank sa unahan na marami silang na-miss na mga nangungunang kayamanan at sa makatuwid ay bumagal ng kaunti. Ang Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay mahalaga din para sa kanila. Para sa hindi masyadong magandang kayamanan, si Zhao Feng ay tamad na kunin ang mga ito at naging low-key. Nadismaya ang mga nakatingin sa kanya.
Ang ilan ay sumuko habang ang iba ay ayaw. Siyempre, ang pinakamagandang kayamanan ay napunta sa tatlong True Lord ranks, lalo na ang maliit na pas ang magnanakaw at si Yeonyo. Ang pinagsamang mga gantimpala ni Chigwei at ang nakasuot ng dugo na True Lord ay hindi kasing dami ng kay Yeonyo. Ang paglilinang, lakas at bilis ni Yeonyo ay napakataas at sa tulong ng maliit na pas ang magnanakaw, ay perpekto. Munting magnanakaw na pusa, ikaw talaga ang maswerteng pusa ko. Mas nagustuhan ni Yeonyo ang munting pas ang magnanakaw. Ang tanging problema na natitira ay ang kasunduan ng dugo sa pagitan nila ni Zhao Feng ay hindi pa nalulusaw. Sa kabilang banda, si Chigwei at ang nakasuot ng dugo na True Lord ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit sa maliit na pas ang magnanakaw. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay iwagayway ang Mystic Snake Blood Whip sa paligid at mahusay na kukunin ang mga kayamanan. Minsan ang mga kayamanang kukunin nila ay unang kukunin ng latigo ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang pasang ito ay lubhang tuso at kailangang bantayan sa lahat ng oras. Si Yeonyo ay masiglang sumulyap kay Zhao Feng na nasa likuran, na parang sinasabing ang maliit na pas ang magnanakaw ay pinakaangkop sa akin. Malamlam ang ekspresyon ni Zhao Feng at walang sinabi. Sa isang tiyak na punto ng panahon, huminto ang mga yabag ng tatlong True Lord ranks. Sa unahan ay isang itim na butas sa paligid ng 100 yarda ang lapad at mula dito ay nagmumula ang mga sizzles ng init. Nasa butas ang 12-12 ng mga batang alakdan, halos kasing laki ng pusa o aso. Mga batang alakdan. Nakita ito ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng at ang mga puso ng tatlong True Lord ranks ay lumundag sa tuwa. Mayroong ilang dosina sa butas, mas marami kaysa sa inaasahan. Sandali, bagamat may malaking bilang ng mga batang scorpion, iilan lamang ang may purong bloodline tulad ng sinaunang higanteng alakdan. Nagtapos si Zhao Feng matapos silang tingnan gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Ang bloodline ay tungkol sa swerte. Hindi ibig sabihin na lahat ng bata ay magkakaroon ng makapangyarihang bloodline o kung hindi, mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, hindi na magiging bihira ang mga bloodline. Sa buong 13 bansa, mayroon lamang ilang dosina na may mga bloodline kasama sina Zhao Feng, Zhou Yufei at kumpanya. Higit pa rito, mayroon lamang isang tunay na sinaunang alakdan at ito ay napatay ng grupo. Sa makatuwid, maaari lamang itong makipag-ugnayan sa ibang mga alakdan at ang posibilidad na magkaroon ng purong bloodline ang kanilang mga anak. Natagpuan ni Zhao Feng na sa mga alakdan sa butas, 6 o 7 lamang ang halos kapareho ng sinaunang alakdan. Ang mga salitang halos kapareho ay nangangahulugan ng kanilang pisikal na hitsura. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga pagkakataon na magkaroon ng bloodline ay mas malaki, ngunit hindi tiyak. Ha. Isang buong grupo ng mga batang alakdan. Ang lahat ng mga henyo sa likod ay labis na nasa sabik ng pareho nila ang halagang ito. Terra na lahat. Bagamat hindi lahat ng ito ay maaaring may mga purong bloodline, magkakaroon pa rin sila ng ilang bloodline sa kanila at mas malakas kaysa sa normal na espiritual na mga alagang hayop. Utos ni Chigwei. Nauna ang tatlong True Lord ranks at halatang target nila ang mga kabataang may pisikal na anyo na katulad ng matanda. Si Zhao Feng ay nanatiling kalmado at hindi pumasok sa labanan. Sa mga tuntunin ng kadalisayan ng mga linya ng dugo, tiyak na may pinakamataas na pagkakataon na magkaroon ng purong linya ng dugo ang mga pupuntahan ng tatlong True Lord ranks. Gayunpaman, walang sino man ang may kakayahang lumaban sa kanila at si Zhao Feng ay nanatiling mababang loob at hindi lumaban sa kanila. Ang kanyang God Spiritual Eye ay sumulyap din sa butas at kalapit na mga bitek. Nakikita ni Zhao Feng kung ang isang alakdan ay may bloodline o wala. Bahagya siyang nadismaya matapos tumingin sa paligid. Habang malayo sila sa butas, ang kulay ng mga alakdan ay hindi gaanong dalisay at isinantabi ang tatlong True Lord ranks, kahit ang ibang mga henyo ay ayaw sa kanila. Nakita na nilang lahat ang tunay na kulay ng alakdan at ito ay itim na may metal na pakiramdam dito. Gayunpaman, mas gugustuhin ni Zhao Feng na maglaan ng oras at siyasatin ang lahat ng mga alakdan na ito kung ang kanilang hitsura ay hindi malinis o hindi. Nakalok ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng sa isang sulok. Ito ay isang napakaliit na alakdan na kasing laki ng palad ng isang sanggol at nagtago sa isang siwang sa dingding, na nagpapakita ng malamig na pulang mata na puno ng puot habang nakatingin sa labas.
Mula sa labas ay tila isang maruming kulay na alakdan at ito ay maliit din. Gayunpaman, may nakitang kakaiba si Zhao Feng nang tingnan niya ito. Una, ang alakdan na ito ay tila matalino. Bagamat tila ito ang pinakabata ay marunong itong magtago at hinihila pa ang sarili papasok. Pangalawa, ang katigasan ng mga pader ay maihahalin tulad sa isang pick-tier na mortal grade na sandata ngunit nabuksan ito ng hindi malinis na kulay na alakdan. Sa wakas, nakita ni Zhao Feng na ang bloodline sa loob ng alakdan na ito ay katulad ng mga sinaunang alakdan ngunit iba rin. Maaaring ito ay isang pagkakaiba-iba ng higanteng alakdan. Gumalaw ang puso ni Zhao Feng. May mga pagkakataon na ang mga bloodline ay umaalis sa orihinal nitong trajectory at naging iba, tulad ng changeable bodies na mayroon sina Zhao Yufei at Sun Haoyuan. Nako, hindi naman mahalaga. Kukunin ko muna. Binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye at sinubukang kontrolin ang alakdan. Sa prosesong ito nakilala ni Zhao Feng ang isang malakas at matatag na depensa na nagpasaya sa kanya. Bukod sa mga bloodline, ang mental energy ay isa ring mahalagang salik kung gaano kalayo ang mararating ng alakdan na ito. Sure. Madali pa ring na-control ni Zhao Feng ang alakdan na ito dahil ang antas ng kanyang mental energy ay mas mataas kaysa sa batang alakdan. So, ang may tuldok na alakdan ay kumislap sa hangin at dumapo sa kamay ni Zhao Feng. Sa malapit na inspeksyon, napagtanto ni Zhao Feng na ang mga tuldok sa ibabaw ng alakdan ay nawala at sa halip ay napalitan ng malamig na itim na metal na ilaw na may ilang madilim na pulang tuldok, na mukhang mas misteryoso at masama kaysa sa sinaunang higanteng alakdan. Anong uri ng pagkakaiba-iba ito para ito ay makapag-disguise? Tahimik na inilagay ni Zhao Feng ang kakaibang batang alakdan na ito sa kanyang espiritual na pet bag. Sa sandaling ito, ang labanan sa pagitan ng tatlong True Lord ranks ay natapos na at si Ye Yanyo ay nagkaroon ng masayang ekspresyon habang kinuha niya ang dalawa sa mga pinakapurong dugong batang alakdan. King of Gods, Kabanata 406. Wicked Spirit Ghost Eye. Sa isang iglap lang ay nahati ang mga batang alakdan sa loob ng butas. Ang tatlong True Lord ranks ay tumanggap ng mga alakdan na may mas dalisay na mga bloodline na hindi gaanong naiiba sa sinaunang higanteng alakdan. Kabilang sa kanila ay nakakuha si Ye Yanyo ng dalawa sa mga purong alakdan kung saan ang sino man sa kanila ay mas mahalaga kaysa sa iba pang dalawang True Lord. Ito ay hindi lamang dahil sa kanyang lakas. Dahil na rin sa tulong ng munting pas ang magnanakaw. Medyo pangit ang mga ekspresyon ng kabataang nakasuot ng dugo at ni Chigwei. Mula sa simula hanggang ngayon ay pinigilan sila ni Ye Yanyo at kasama ang maliit na pas ang magnanakaw na si Ye Yanyo ay parang isda sa tubig. Matapos hatiin ang mga batang alakdan na may purong dugo, ang mga grupo ay tumingin sa mga kalapit na maruming alakdan. Ang lahat ng mga alakdan na ito ay magkakaroon din ng bloodline at kahit na mas mahina, mas mahusay pa rin sila kaysa sa mga normal na hayop. Sa makatuwid, masaya pa rin ang lahat na kunin ang mga ito. Gayunpaman, mayroong isang tao sa grupo na hindi gaanong gumagalaw mula sa simula hanggang ngayon. Si Zhao Feng iyon. Tila nanonood siya ng isang palabas at ang proseso ng pagkuha niya sa batang alakdan ay ginawa sa pamamagitan ng kanyang God Spiritual Eye, tahimik at mabilis. Sinong mag-aakala na kung hindi siya gumagalaw ay makakatanggap siya ng variable na batang alakdan? Napagpasyahan ni Zhao Feng na ang bloodline ng variable na batang alakdan na nakuha niya ay nasa 2 antas ni Ye Yanyo ngunit mas matalino at may mas matigas na kalooban. Dahil ito ay isang variable, ang potensyal nito ay hindi nasusukat. Bakit hindi gumagalaw ang batang ito? Hindi ba't siya ang laging may gayong madugong swerte? Ang mga henyo ng Black Cliff Palace at Moon Demon Palace ay may kainahinala na tumingin kay Zhao Feng at para ilihis ang atensyon, kinuha ni Zhao Feng ang Sky Marking Stone pagkatapos ay dinurog ito sa pulbos at pagkatapos ay inihagis ito sa 2 berdeng bronze na bangkay. Shoo! Ang Sky Marking Stone Powder ay nagsimulang bumaon sa balat ng mga bangkay at hinihigop ng kanilang mga buto. Ang taong ito ay siguradong librere kahit na ginagamit ang Sky Marking Stone upang palakasin ang mga buto ng isang bangkay. Sayang naman. Ibinabato lang niya at hindi gumagawa ng solusyon. Ang mga henyo ng Black Cliff Palace ay tumingin sa mga aksyon ni Zhao Feng na may inggit at selos.
Si Zhao Feng ay nanatiling hindi natinag at ibinuhos ang lahat ng pulbos ng pantay-pantay sa dalawa pagkatapos ay gumamit ng mahinang True Spirit Lightning Flame upang tulungan ang mga bangkay ng multo na masipsip at palakasin ang kanilang mga katawan. Sa ilalim ng mga normal na sitwasyon, ang Lightning Fire ay ang kaaway ng mga multo ngunit nalaman ni Zhao Feng na ang mahinang True Spirit Lightning Flame ay sa halip ay makakatulong na mapabilis ang pagsipsip ng Sky Marking Stone. Ang Sky Marking Stone ay maaaring palakasin ang katawan, ngunit ang enerhiya nito ay napakagulo at madaling mag-iwan ng mga nakatagong pinsala. Gayunpaman, ang paggamit nito upang palakasin ang mga bangkay at mga patay na bagay ay lubhang kapaki-pakinabang. Bulong ni Zhao Feng. Nagulat si Chigwei nang makita niyang gumamit si Zhao Feng ng mahinang True Spirit Lightning Flame para pinuhin ang mga bangkay ng multo. Bagamat parang clumsy at hindi pamilyar ang mga kilos ng kamay ni Zhao Feng, mabilis nitong maa-absorb ang bilis ng Sky Marking Stone. Ang dalawang bahagyang namumugto na berdeng bronze na bangkay ng aswang ay nagsimulang lumiit sa ilalim ng True Spirit Lightning Flame at naging napakalaki, ngunit hindi namamaga. Bagaman ang mga antas ng dalawang bangkay ng multo ay hindi tumaas, ang kanilang katawan at depensa ay tumaas at maaaring baliwalain ang halos anumang pag-atake mula sa mga nasa ilalim ng True Lord rank. Lihim na nagulat si Chigwei. Pagkatapos gawin ito, ginamit ni Zhao Feng ang kanyang Ice Bloodline. Shoo! Ang ibabaw ng dalawang berdeng bronze na bangkay ay nagsimulang mag-freeze at pagkatapos ay ibinalik ni Zhao Feng sa itim na lotus. Ginagamit ang lightning fire upang pinuhin at pagkatapos ay ang yelo upang patatagin ang mga bangkay. Lalong nagulat si Chigwei. Mas gugustuhin niyang maniwala na nagkataon lang ang lahat. Paanong ang isang kabataang kakapasok lang sa Dow of Corpses ay alam na ang mga diskarte sa pagpino? Paano niya malalaman na natutunan na ni Zhao Feng ang 40 hanggang 50% ng 6 Ghost Corps Control ang secret technique? Ang pinakamahalaga, ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay tila napakatalino sa Dow of Ghost Corpses at ginamit ng napakamabagal. Pagkatapos ma-freeze ng ilang oras sa pamamagitan ng bloodline ng aking Ice Eye, ang katawan ng dalawang berdeng bronze na bangkay ng aswang na ito ay magpapalakas ng kanilang mga antas ay tataas ng kaunti. Bumalik ang kamalayan ni Zhao Feng mula sa kanyang itim na lotus. Sa kasalukuyan ang kanyang dalawang bangkay ay halos walang kapantay sa ilalim ng True Lord rank. Nahulaan pa ni Zhao Feng na marahil ang dalawang pinagsamang ito ay maaaring hamarang sa isang True Lord rank sa maikling panahon. Pagkatapos noon, nagpatuloy ang tatlong True Lord ranks at hindi gaanong pinansin ni Yayanyo si Zhao Feng sa pagdadalisay ng kanyang mga bangkay ng multo dahil hindi niya gusto ang mga bangkay ng multo noong una. Sa sandaling ito ay lumalangoy siya sa kagalakan ng mga gantimpala na dinala sa kanya ng maliit na pasang magnanakaw. Ang lahat ng ito ay nahulog sa mga mata ni Zhao Feng at tumango siya sa kanyang ulo. Ang unang kalahati ng plano ay naging maayos. Masasabing mas maganda pa sa inaasahan ang plano. Halimbawa, ang pagkuha ng Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do at Sky Marking Stone sa daan. Tahimik na sumunod si Zhao Feng sa likod ng tatlong True Lord ranks. Bigla, isang mahinang kinang ang lumitaw sa dingding sa unahan at ang Heaven Earth Yuan Qi ay naging mas aktibo. Nagliwanag ang mga mata ni Zhao Feng. Sa napakagandang kapaligiran, mahirap na hindi tumubo ang mga mahalagang materyales. Tulad ng inaasahan, ang mga figure ng tatlong True Lord rank sa ulo ay tumigil at ang kaligayahan ay lumitaw sa kanilang mga mukha. Mayroon talagang isang blood glass fruit. Kung kakainin ko ito, ang aking Blood Demon Reflecting Moon at ang paglilinang ay tataas ng paunti-unti. Sa oras na iyon ang aking lakas ay aabot sa nangungunang 3 sa lahat ng naruroon sa guho. Bahagyang nanginig ang katawan ng dugong nakadamit na True Lord. Ang Blood Glass Fruit ay isang napaka-epektibong mapagkukunan para sa mga magsasaka ng Dow of Blood. Nahulog man ito sa kamay ng ibang eksperto, kayamanan pa rin ito. Halimbawa, si Zhao Feng na may mental energy level ng True Lord rank. Kung makuha niya ang Blood Glass Fruit, maaabot niya ang True Lord rank na may kalahating buwang pag-iisa. Sa puntong ito ng panahon, ang kuweba ay natapos na. Ang pader sa unahan ay kumikinang at bawat pulgada ay tila naglalaman ng hindi kapanipaniwalang kapangyarihan at halaga.
Sa dingding ay tumubo ang isang dosenang sinaunang kayamanan, bawat isa ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa sa Solar Lunar Sky Bamboo Shoot doon na nakita ni Zhao Feng noon. Halimbawa, mayroong 4 hanggang 5 kayamanan sa antas ng Blood Glass Fruit. Ang Blood Glass Fruit ay kasing laki ng una at maliwanag na sariwang pula ang kulay. Ito ay makatas at nagbigay ng siksik na Yuan Qi. Tumayo si Zhao Feng sa likuran at nagmamadaling nag-scan sa mga item gamit ang kanyang God's Spiritual Eye at hindi nagtagal ay natagpuan ang Earth Yin Poison Mushroom at Life Returning Grass. Ang Earth Yin Poison Mushroom ay isang malabo at bulok na kabuti samantalang ang Life Returning Grass ay berde at naglalabas ng masiglang aura na nagparamdam sa iba na malapit dito. Earth Yin Poison Mushroom. Ito ay isang perpektong material para sa mga bangkay ng multo. Kung makukuha ko ito ang lakas ng aking 2 True Lord rank Ghost Corpses ay babangon ng husto. Pinigilan ni Chigwei ang pananabik sa kanyang puso. Sa 3, si Yeyanyo lang ang nakakunot ang kilay. Sa madilim na kapaligirang ito, karamihan sa mga kayamanan ay nakabase kay Yin at hindi gaanong mahalaga sa kanya. Ang Life Returning Grass na iyon ay makakapagligtas ng isang buhay kung ibabalik ko ito sa sect at ang Blood Glass Fruit ay makakatulong din sa pagpaparami ng aking cultivation. Kumislap ang mga mata ni Yeyanyo at nagsimula siyang makipag-usap sa maliit na pasang magnanakaw. Meow meow. Ang maliit na pasang magnanakaw ay gumawa ng ilang mga aksyon. Magandang ideya. Dapat kong sirain ang ilan sa mga item ng Wicked Path kung wala silang silbi sa akin. Nangangahulugan ito na hindi rin nila makukuha ang kanilang paraan. Tumanggaw si Yeyanyo at ngumiti. Ang plano ng munting pasang magnanakaw ay lubhang nakamamatay. Sa mahigit 1 dosenang mga kayamanan dito, wala kahit 1/4 ang nakatulong kay Yeyanyo. Malinaw na hindi niya maibigay ang mga labi sa iba pang 2 panig at ang pagsira ay mas madali kaysa sa pagkuha. Pumunta ka. Hindi natin hahayaang sirain ng babaeng ito na si Yeyanyo ang ating pagkakataon. Nagpalitan ng tingin ang binata at si Chigwei at parehong inatake si Yeyanyo nang kumilos siya. Lahat pumunta. Ang iba pang mga elite ng pinakamataas na True Mystic rank ay nagsimula na ring suportahan si Chigwei at ang mga kabataang nakasuot ng dugo. Sa kritikal na sandaling ito, nagtulungan ang magkabilang panig upang harapin si Yeyanyo. Ang pagkadismaya ng 2 True Lords of the Black Cliff Palace at Moon Demon Palace dahil sa pagsupil sa kanila ni Yeyanyo ay tuluyang nailabas. Pagkatapos ng lahat, ang mga kayamanan sa dingding ay pinakamataas na antas at maaaring makatulong sa kapansin-pansing pagtaas ng kanilang lakas. Ang 2 True Lords ay handang ipaglaban si Yeyanyo para dito. Oo, bakit hindi na lang maupo at makipag-usap ng maayos? Nagkunwaring bamantong hininga si Zhao Feng at umatras sa isang sulok, senyales na ayaw niyang sumali. Ang kanyang lakas ay nasa ibaba lamang ng 3 True Lords at nang makita siyang umatras ay walang lumapit sa kanya. Sa totoo lang, gusto ni Zhao Feng ang sitwasyong ito, napansin din ni Chigwei at Yeyanyo ang mga kilos ni Zhao Feng. Akala nila sa una ay susubukan ni Zhao Feng na kunin ang 1 o 2, ngunit ang ginawa lang ni Zhao Feng ay umupo sa sulok at tila hindi natinag sa mga kayamanan sa dingding. Hindi naman sa ayaw ni Zhao Feng sa kanila, kaya lang hindi niya kaya. Ang mga kayamanang ito ay hinarang ng 3 True Lord ranks at ang mga labi ng kanilang labanan ay madaling makapatay ng pinakamataas na True Mystic rank. Pinakamahalaga, ito ang kritikal na sandali ng kanyang plano. Yeyanyo, umatras ng 10 yarda at maghintay hanggang sa kumuha ako ng 1 o 2 kayamanan. Ang nakasuot ng dugo na True Lord rank ay iwinagayway ang talom ng buwan sa kanyang kamay at ang hangin ay tila nabura ng kulay ng dugo at patuloy na nagwawalis patungo kay Yeyanyo. Pumunta ka. Unang ipinatawag ni Chigwei ang isang True Lord rank na bangkay para guluhin si Yeyanyo sa malapitang labanan. Black Wicked Eye. Isang tuldok ang lumitaw sa malagim na puting mata ni Chigwei. Bloodline ng mata Black Wicked Eye. Black Wicked Eye, Wicked Spirit Ghost Eye. Nagsimulang lumitaw ang mga itim na bilog sa mata ni Chigwei at isang malamig na mental energy aura ang agad na bumalot kay Yeyanyo. Tumalon ang puso ni Zhao Feng nang makaramdam siya ng sumisigaw na mental energy. Ang kanyang God Spiritual Eye ay nakakita ng mga maputlang multo na iniaabot ang kanilang mga kuko at sinasaksak, humahawak, kumagat sa paligid ni Yeyanyo.
Ang eksenang ito ay tila nanggaling mismo sa impyerno. King of Gods, Kabanata 407. Naghihintay para sa isang pay na bumaba mula sa langit. Ito ang unang pagkakataon na nakakita si Zhao Feng ng kakaiba at nakakatakot na bloodline ng mata. Ang mga invisible na multo ay nagpalawak ng kanilang mga puting kuko at patuloy na inaabot ang katawan ni Ye Yanyo at ibinuka ang kanilang mga bibig at ginamit ang kanilang mga dagwang dila upang dilaan ng mata ko. Ang eksenang ito sa harap ng kanilang mga mata ay katulad ng 100 Graves Forbidden Ground. Pinalamig nito ang buto. Ang kapangyarihang ito ay hindi nakikita, ngunit ito ay umiral sa pagitan ng pisikal at mental na mundo ng enerhiya. Bagamat hindi ito nakikita ng mata, ang katawan ay likas na nanlamig at naiinis. Wicked Spirit Ghost Eye. Mukhang seryoso ngayon si Brother Chigwei at ginamit pa niya ang ipinagbabawal na kasanayang ito. Kapag may nalock ng Wicked Spirit Ghost Eye, kahit ang True Lord ranks ay maaaring gumuho at masira ng mga multo. Ang kanilang kakanyahan ng dugo ay patuloy ding kakainin. Ang mga henyo ng Black Cliff Palace ay nasa sabik at umaasa. Sa mga normal na sitwasyon ay hindi madaling gamitin ni Chigwei ang Wicked Spirit Ghost ay dahil ang paggamit ng skill na ito ay nangangailangan ng mabigat na presyo. Nagsalubong ang mga kilay ni Ye Yanyo at naramdaman na nililimitahan ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Mga tili sa kanyang isipan na nagpayanig sa kanyang kamalayan. Ang pinakadirektang pinsala ay ang patuloy na pagkawala ng kanyang dugo. Ang bloodline ng mata na ito ay talagang nakakatakot at nakakagulo. Sa kasamaang palad, kailangan nitong magtipon ng mga kaluluwa at pagkatapos ay gumamit ng isang lihim na pamamaraan upang magamit ito. Bahagyang nalungkot si Zhao Feng. Ang kanyang God Spiritual Eye ay hindi maaaring kopyahin ang bawat kasanayan dahil marami ang nakabatay sa mga espesyal na katangian o mga linya ng dugo. Halimbawa, ang Wicked Spirit Ghost Eye ni Chigwei ay batay sa kanyang Black Wicked Eye. Gayunpaman, hindi natatakot si Zhao Feng sa Wicked Spirit Ghost Eye. Ang kanyang Lightning Fire God's Eye ay sumalungat sa karamihan ng mga diskarte ng Black Cliff Palace, kabilang ang Wicked Spirit Ghost Eye. Sa puntong ito, sa halip ay nag-aalala si Zhao Feng para kay Ye Yanyo. Kung matatalo si Ye Yanyo, mapipilitang magbago ang plano ko, at tataas ng ilang beses ang kahirapan. Tahimik na nanood si Zhao Feng at hindi nakisali. Ang kanyang plano ay maaaring umunlad ng maayos hanggat pinigilan ni Ye Yanyo ang dalawang True Lord ranks o kapantay ng dalawa pa. Kaya alam lang ng Black Cliff Palace ang masasamang side trick na ito pagkatapos ng 10,000 taon. Hindi nakakagulat na sila ang pinakahuli sa tatlong sects. Biglang tumawa ng malamig si Ye Yanyo. Purifying Moon Sky Essence. Sigaw ni Ye Yanyo at kumalat ang kanyang mga braso. Sa sandaling ito siya ay tila banal at banal. Agad na sumikat ang maliwanag na liwanag ng buwan mula sa kanya at lahat ng bagay sa loob ng 10 yarda na radius kabilang ang damo, bato at bato ay nagsimulang sumangga. Ang mga maltong nakapaligid kay Ye Yanyo ay nagsimulang magsisigawan matapos masilaw ng napakagandang liwanag na iyon. Maging ang True Lord rank na Silver Striped Skeleton ay nagsimulang umusok. Ang Purifying Moon Sky Essence ni Ye Yanyo ay maaaring kontrahin ang Tao of Ghost sa isang tiyak na antas at agad na matuno ang gulo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang True Lord rank na nakasuot ng dugo ay gumamit din ng nakamamatay na kasanayan. Blood Moon Devouring Spirit. Ang blood robe ng True Lord rank ay pumutok, at nagsimulang mabuo ang isang Blood Moon sa hangin. Ang malaking Blood Moon ay nagdulot ng walang limitasyong Blood Moonlight na bumaba at nakipagsagupaan sa Purifying Moon Sky Essence ni Ye Yanyo, na nagdulot ng berdeng usok. Higit pa rito, isang malaking bibig ang bumuka sa Blood Moon na nakalock kay Ye Yanyo. Nagbago ang ekspresyon ni Ye Yanyo nang maramdaman niya ang kapangyarihang humila sa kanyang katawan patungo sa bibig. Ang Blood Moon Devouring Spirit ay maaari ding direktang sumipsap ng dugo ng target kahit sa malayo. Hihihi, itong Blood Moon Devouring Spirit ay isang napakapangingibabaw na ipinagbabawal na kasanayan na maaaring lamunin ang asensya ng lahat sa loob ng 100 yarda na radius. Sa pamamagitan ng pag-concentrate nito sa ilang yarda, tumataas ng husto ang kapangyarihan nito. Malamig na tumawa ang nakasuot ng dugo na True Lord rank.
Ang kanyang mga kasanayan sa Blood Moon at ang kasanayan ni Yeonyo sa Purifying Moon ay sumalungat sa isa't isa sa isang tiyak na antas. Ang hakbang na ito ay nakatulong kay Chigwei at nagpabagabag. Mabuti. Tumawa si Chigwei at muling tinawag ang Wicked Spirit Ghost ay upang harangan si Yeonyo at patuloy na sinipsip ang kanyang dugo. Ang mga lihim na diskarte ng dalawang True Lord ranks ay hindi nakaapekto sa isa't isa at sa halip ay tumulong sa isa't isa dahil sila ay nasa elemento ng Yin. Senior Brother Chigwei, ibibigay namin sa iyo ang lahat. Brother Zo, sabay nating papatayin ang asong ito. Ang mga alagad ng dalawang sekta ay sumuporta mula sa malayo. Halimbawa, ang mga mula sa Blackcliff Palace ay nagpatawag ng mga multo upang pataasin ang kapangyarihan ng Wicked Spirit Ghost Eye at ang mga henyo mula sa Moon Demon Palace ay nagbuhos ng kanilang Blood Moon Chi sa Blood Moon sa hangin, na nagpapataas ng kakayahan ng Blood Moon Devouring Spirit. Nang hindi nakikita, halos dumobol ang kapangyarihan ng dalawang sikretong diskarte at talagang nagawang sugpuin si Yeonyo. Sky Moon 9/. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Yeonyo nang lumitaw ang isang transparent na espada sa kanyang kamay. Shoo shoo shoo. 8 o 9 na matangkad na kislap ng mapangwasak na liwanag ng buwan ang makikita ng mata hanggang sa mga multo. Boom! Ang mga kidlat na ito ay naging sanhi ng panginginig ng buong bundok sa bawat hampas. Basag. Naputol ang isang braso ng True Lord rank skeleton ni Chigwei at lumitaw ang mga hiwa sa Blood Moon nang magsimula itong mag-destabilize. Ang liwanag ng buwan ay tila kayang tumaga sa kahit ano at maging ang mga multo sa paligid ay nasira. Sky Moon 9 slashes. Nakakatakot ang sword skill. Ang bawat welga ay kayang pumatay ng isang normal na True Lord rank. Higit pa rito, ang bawat welga ay pagkatapos ng una at pagtaas ng kapangyarihan. Bagamat hindi si Zhao Feng ang nakaharap dito ay nararamdaman pa rin niya ang mapangwasak na kapangyarihan ng mga laslas. Nang umabot ang Sky Moon 9 slashes sa ikalimang sword shock ay lumitaw sa Chigwei at ang dugo ay bumalot sa mga mata ng True Lord at may mga senyales ng pag-urong. Ang mga multo ng Wicked Spirit Ghost Eye ni Chigwei ay tumili habang sila ay namatay, at ang kanyang eye bloodline skill ay napilitang tumigil. Shoo! Ang ika-6 na espada ay kumislap sa hangin at pinabalik ang True Lord rank skeleton ni Chigwei ng 12-dosenang yarda. Isang dagwang sugat ang naiwan sa katawan ni Chigwei at bahagyang namutla ang mukha nito. Kasunod noon ay binasag ng ika-8 espada ang Blood Moon at sa halip ay napuno ng walang limitasyong liwanag ng buwan ang hangin. Wow! Ang nakasuot ng dugo na True Lord rank ay nagluwa ng isang subo ng dugo habang siya ay umatras at isang sugat na diretso sa buto ay makikita. Habang ang ika-9 na espada ay malapit ng mag-condensed ang figure ni Yeonyo ay nag-alinlangan at ang kanyang mukha ay pumuti. Ang kanyang blood essence at yuan chi ay naubos, at ang ika-9 na Sky Moon slash ay hindi pa ganap na nabuo sa huli. Kaya yon ang nangyari. Halos hindi na magamit ni Yeonyo ang Sky Moon 9 slashes sa unang lugar at pagkatapos na mapinsala ng mga lihim na kasanayan ng dalawang True Lord rank, ang kanyang ika-9 na espada ay hindi na ilabas. Mas alam ni Zhao Feng ang sitwasyon bilang isang manunood. Ho! Parehong nagpakawala ng hininga si Chigwei at ang nakasuot ng dugo na True Lord. Hanggang ngayon ay may kalamangan pa rin si Yeonyo at nasugatan ang parehong mga kalaban sa Chigwei na dumanas ng pinakamabigat na pagkatalo. 3 hanggang 4 na disipulo sa malapit ang napatay at karamihan sa kanila ay nasa pinakamataas na True Mystic rank. Hindi mapigilan ni Zhao Feng na makaramdam ng swerte na hindi niya naantala ang 3 True Lord ranks. Sa totoo lang, ayon sa plano, si Zhao Feng ay hindi na kailangang gumawa ng anuman. Kumislap ang mga mata ni Zhao Feng pagkatapos ay bumalik sa orihinal nitong casual na ekspresyon. Sa puntong ito ng panahon, lahat ng 3 True Lord ranks ay nasa isang stalemate at nasugatan. Ginamit nila ang bawat hininga para magpahinga at maghanda para sa susunod na welga. Naramdaman ni Zhao Feng na nakakainip ito at uminom ng isang patak ng Solar Lunar Sky Bambudo. Weng! Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang mental na enerhiya ay nagsimulang malinis at nakaramdam ng labis na pagre-refresh, na para bang nahugasan siya ng araw at buwan. Ang Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do ay maaaring linisin at palakasin ang kaluluwa habang pinapagaling din ang isip.
Ang isa pang epekto ay upang madagdagan ang mental na enerhiya at pag-unawa. Matapos gamitin ang patak na ito, naramdaman ni Zhao Feng na naging mas malinaw ang kanyang mga iniisip at ang antas ng kanyang enerhiya sa pag-iisip ay nasa mga unang yugto ng True Lord rank. Pagkatapos kong ganap na masipsap ang pagbaba na ito, ang antas ng enerhiya ng aking kaisipan ay ganap na magkakasama sa unang yugto ng antas ng True Lord rank. Bumalik ang atensyon ni Zhao Feng sa sitwasyon. Mula sa simula hanggang ngayon ay nakaupo siya sa parehong lugar at walang mga palatandaan na lumahok. Parang manonood lang siya. May isip pa bang linangin ang batang ito ngayon? Sa tingin ba niya ay may mahuhulog na pay mula sa langit papunta sa kanya? Ang mga henyo ng dalawang sekta ay tumingin ng masama kay Zhao Feng at maging ang tatlong True Lord ranks ay nagbigay pansin kay Zhao Feng mula sa gilid ng kanilang mga mata. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng labanan ni Zhao Feng ay nangunguna sa mga nasa ibaba ng True Lord rank at maaaring magbago ng resulta kung gagawa siya ng kanyang hakbang sa huli. Gayunpaman, si Zhao Feng ay nakaupo pa rin at hindi gumagalaw. Sa sandaling ito, nagbago ang sitwasyon. Shua. Parehong gumalaw si Ye Yanyo at ang maliit na pas ang magnanakaw at tumalon patungo sa mga kayamanan sa dingding. Tigilan mo siya. Ang mga ekspresyon ni Chigwei at ang binata na may dugo ay agad na nagbago, at pareho siyang hinarang. Shua. Nawala ang maliit na pas ang magnanakaw at gumamit si Ye Yanyo ng dalawang Sky Moon Slashes para pilitin na ibalik ang dalawang True Lord ranks. Hihihi, Life Returning Grass. Pinulot ni Ye Yanyo ang banal na damo. Meow. Ikinaway ng munting pas ang magnanakaw ang Mystic Snake Blood Whip nito at inilabas ang prutas na salamin ng dugo. Ang aking Blood Glass Fruit. Ang nakasuot ng dugong kabataan ay sumugod patungo sa maliit na pas ang magnanakaw na may nakaumbok na mga mata. Napangiti ang munting pas ang magnanakaw habang kinukuha nito ang prutas na salamin ng dugo pagkatapos ay mabilis na tumalon patungo sa Earthian Poison Mushroom at kumagat patungo dito. Tumigil ka. May Earthian Poison Mushroom. Bulalas ni Chigwei na halos mabaliw. Ito ay isang perpektong material para sa pag-upgrade ng mga bangkay ng multo. Gayunpaman, hinarang sila ni Ye Yanyo at napapanood lang nila ang maliit na pas ang magnanakaw na kumukuha ng mga Blood Glass Fruit at nilamon ang Earthian Poison Mushroom. King of Gods, Kabanata 408. Nakaupo. Sa sandaling ito habang ang iba ay nakikipaglaban para sa mga kayamanan, si Zhao Feng ay nakakakuha ng pangunawa mula sa Solar Lunar Sky Bamboo Shoot Do. Nanatili siyang hindi natinag sa kompetisyon sa pagitan ng tatlong True Lords ranks at walang ekspresyon kahit na kinuha ng maliit na pas ang magnanakaw ang Blood Glass na prutas. Wala talagang ginagawa. Para siyang santo na nakatuon lamang sa paglilinang. Lahat ng iba ay tulong lamang sa labas. Ayon sa plano, wala akong kailangang gawin. Paminsan-minsan ay kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng. Mula sa simula hanggang ngayon ay nananatili siya sa puntong ito at hindi sumali sa kompetisyon sa pagitan ng tatlong True Lord ranks. Nang lumunin ng maliit na pas ang magnanakaw ang Earthian Poison Mushroom, lihim na tumango si Zhao Feng. Ang pagsisimula ng plano ay nagtagumpay. Gayunpaman, ang maliit na pas ang magnanakaw ay nasa isang mapanganib na sitwasyon din. Kinuha nito ang prutas na salamin ng dugo, isang bagay na maaaring tumaas ng husto sa paglilinang at isang bagay na isa sa panganib ng True Lord rank na nakasuot ng dugo ang kanyang buhay. Iwan mo na ang Blood Glass Fruit. Ang nakasuot ng dugong True Lord ay tumalon patungo sa maliit na pas ang magnanakaw. Nilamon ng pas ang ito ang aking Earthian Poison Mushroom. Sa sobrang galit ni Chigwei nagsimula siyang manginig. Kung ikukumpara sa Blood Glass na prutas mas gusto niya ang Earthian Poison Mushroom. Inutusan niya ang True Lord rank skeleton na harangan si Ye Yanyo habang hinahanap ang maliit na pas ang magnanakaw mismo. Munting pusa mag-ingat ka, nagpakita ng pag-aalala si Ye Yanyo. Iniwan siya ng dalawang True Lord ranks at dumiretso sa maliit na pas ang magnanakaw. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay kailangang tumakbo sa kabilang direksyon dahil hindi ito makapunta kay Ye Yanyo at ang direksyong ito ay nasa landas ni Zhao Feng. Meow. Ang munting pas ang magnanakaw ay lumipad patungo sa nakaupong si Zhao Feng. Munting pas ang magnanakaw. Gumalaw ang puso ni Ye Yanyo at may naisip ngunit hindi niya ito pinigilan.
Ang bahagi na ito ay susubok sa katapatan ng maliit na magnanakaw na pusa. Shua. Nawala ang maliit na pas ang magnanakaw nang mapunta ito kay Zhao Fang. Brat, ibigay mo ang pusa. Ang nakasuot ng dugo na True Lord at Chigwei ay sumugod kay Zhao Fang at ang huli ay tumalon sa takot. Ito ay dalawang True Lord rank at hindi normal. Hindi niya kayang kunin ang mga ito. Nangangahulugan ito na ang maliit na pas ang magnanakaw ay nagdala ng kapahamakan kay Zhao Fang, ang orihinal na may-ari. Hindi nakapagtataka. Nagpakawala ng hininga si Ye Yanyo. Kaya gusto mong gamitin ang mga ito para tapusin ako. Galit na inilabas ni Zhao Fang ang maliit na pas ang magnanakaw sa tainga at itinapon ito. Ang kanyang reaksyon ay napakabilis at nakita ang plano ng maliit na magnanakaw na pusa. So, ang Mystic Snake Blood Whip ng maliit na magnanakaw na pusa ay nakapulupot pa rin sa baso ng dugo habang ito ay itinapon palabas. Iwan mo na ang Blood Glass Fruit. Ang nakasuot ng dugo na True Lord rank at Chigwei ay tumalon patungo sa maliit na pas ang magnanakaw na may kakilakilabot. Maliit na pusa. Agad na sumugod si Ye Yanyo upang iligtas ang maliit na pas ang magnanakaw at nakipaglaban sa dalawang True Lord rank samantalang si Zhao Fang ay muling umupo. Sa kasalukuyang sitwasyong ito si Ye Yanyo at ang maliit na pas ang magnanakaw ay may ganap na kalamangan. Ang prutas na salamin ng dugo at damong nagbabalik ng buhay ay parehong kinuha ni Ye Yanyo at maging ang Earthian Poison Mushroom ay nilamon ng maliit na pas ang magnanakaw. Tagumpay. Pinagmasdan ni Zhao Fang ang magulong sitwasyon at lihim na tumingin sa loob ng kanyang interspatial item. Pagkatapos noon, nakakita si Zhao Fang ng bulok na lason na kabute sa loob ng kanyang interspatial na pulse ares. Earthian Poison Mushroom. Nasa akin. Nagpakita si Zhao Fang ng isang masayang ekspresyon. Ito ang tunay na target ni Zhao Fang. Kung kailangan talagang pumili ni Zhao Fang sa pagitan ng Earthian Poison Mushroom at Blood Glass Fruit, tiyak na pipiliin niya ang una. Ang Earthian Poison Mushroom ay isang top-tier material para sa mga bangkay ng multo at maging si Chigwei ay mababaliw dito. Kapag ginamit ko na ito sa aking berdeng bronze na mga bangkay ng aswang, tiyak na maaabot nito ang True Lord rank. Pinigilan ni Zhao Fang ang pananabik sa kanyang puso. Higit pa rito, ang Earthian Poison Mushroom ay may mas maraming epekto kaysa dito. Ito ay isa sa mga pangunahing materyales upang lumikha ng mga lason. Kung ang Earthian Poison Mushroom na ito ay gagamitin kasama ng aking higanteng Scorpion Poison Sac, ang lason ay magiging mas nakamamatay at kapag ang aking berdeng bronze na bangkay ay umabot sa True Lord rank at idagdag ang dalawang lason na ito ay magiging mas epektibo kaysa sa pagtaas ng aking lakas. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Fang habang huminga siya ng malalim, pinilit ang sarili na maging kalmado at pinipigilan niya ang pag-usad ng excitement. Nagsimula na ang kanyang plano mula nang makita ang higanteng alakdan. Una, ang lason ng higanteng alakdan ay maaaring pumatay sa mga nasa True Lord rank nang walang halos anumang pagdududa. Ipinakita nito kung gaano nakamamatay ang lason na ito. Naisip din ni Zhao Fang kung paano hihina ang lason pagkatapos mailapat sa bangkay at hindi sapat ang antas ng mga bangkay, kaya hindi nito kayang banta ang mga nasa True Lord rank kahit na may sako ng lason. Sa makatuwid, ang pangunahing punto ay ang Earthian Poison Mushroom pa rin. Ang Earthian Poison Mushroom ay maaaring itaas ang lakas ng mga bangkay ng multo at mabayaran ang pagkawala ng kapangyarihan sa sako ng lason at mas palakasin pa ito. Ang pinakamahalagang hakbang ni Zhao Fang ay tapos na. Mayroon siyang Earthian Poison Mushroom. Iniisip lang kung paano nakakatakot ang isang True Lord rank Ghost Corpse na may lason na maaaring pumatay sa mga nasa True Lord rank. Shua. Mabilis na inilagay ni Zhao Fang ang Earthian Poison Mushroom sa kanyang Black Lotus item sa magulong sitwasyon. Ang isa pang dahilan kung bakit pinili niya ang Earthian Poison Mushroom at hindi ang Blood Glass Fruit ay dahil kung maabot niya ang True Lord rank, magiging aware at maingat si Ye Yanyo. Sa makatuwid, kung gusto niyang patuloy na manatili sa panig ng Pure Moon Spiritual Sect ay magiging mahirap. Higit pa rito, pagkatapos kumain ng blood glass na prutas ay kakailanganin niya ng 10 araw hanggang kalahating buwan para maabot ang True Lord rank at sa mapanganib na Purple Saint Ruins na ito, saan hahanapin ni Zhao Fang ang oras. Ito ay hindi lamang isang hakbang mula sa mga huling yugto ng True Mystic rank hanggang sa True Lord rank.
Kaya't si Zhao Fang ay sumuko sa Blood Glass Fruit dahil ito ay napakahirap. Ang Earth Yin Poison Mushroom ay hindi gaanong nagagamit kay Ye Yanyo at hindi niya itinataas ang kanyang atensyon pagkatapos na kunin ng maliit na pas ang magnanakaw. Pagkatapos ng lahat, ang maliit na pas ang magnanakaw ay kumakain ng maraming mapagkukunan araw-araw. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Fang. Sa pagkakataong ito, sino ang mag-aakala na si Zhao Fang ay magkakaroon ng Earth Yin Poison Mushroom nang walang ginagawa? Naisip pa rin ni Chigwei na ang Earth Yin Poison Mushroom ay nasa tiyan ng maliit na magnanakaw na pusa at tinutunaw. Kahit si Ye Yanyo ay malilin lang. Nang mawala ang maliit na pas ang magnanakaw ay inilagay nito ang Earth Yin Poison Mushroom sa loob ng interspatial bracelet ni Zhao Fang. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay may ganitong kakayahan noong ito ay ipinanganak, at si Zhao Fang ay sumakit ang ulo nang ang kanyang mga mapagkukunan ay kinakain ng maliit na pas ang magnanakaw, ngunit sa kritikal na sandaling ito ay kapaki-pakinabang ang kakayahan ng maliit na magnanakaw na pusa. Sa loob ng itim na lotus, kinokontrol ni Zhao Fang ang sitwasyon sa loob gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Ang dalawang berdeng tansong bangkay ay may patong ng yelo na natatakpan at hindi gumagalaw. Dalawang bangkay, isang Earth Yin Poison Mushroom. Tiyak na sapat na ito para maabot ng isa ang True Lord rank at magkakaroon ng dagdag na natitira, ngunit ito ay masasayang. Nag-isip si Zhao Fang at sa wakas ay hinati ang Earth Yin Poison Mushroom sa dalawa, na nagbibigay ng kalahati sa bawat berdeng bronze na bangkay. Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ng Earth Yin Poison Mushroom ay ganap na magagamit sa pagpapalakas ng Sky Marking Stone bago sila magkaroon ng 80% pagkakataon na maabot ang True Lord rank na may kalahating Earth Yin Poison Mushroom. Kinakalkala ni Zhao Fang. Kung hindi niya nakuha noon ang Sky Marking Stone at pinalakas ang dalawa, magtutuon lamang si Zhao Fang sa isang, ngunit ngayon ay nagpasya siyang subukan ang dalawa dahil ang lason ang pangunahing punto sa pagbabante sa True Lord ranks. Hindi nagtagal ay kinain ng dalawang berdeng bronze na bangkay ang Earth Yin Poison Mushroom, at ang Earth Yin Poison Mushroom ay talagang karapat-dapat na maging top-tier item para sa pagpapahusay ng mga bangkay. Nang kainin ito ng dalawang bangkay ng multo, nagsimula silang umusok sa hangin ng pagguho at mabilis na tumaas ang kanilang lakas sa loob ng itim na lotus. 2 hanggang 3 araw lang ang kailangan para ang lakas ng dalawang bangkay ng multo na ito ay maihahambing sa antas ng True Lord rank at higit sa lahat ay mababawasan ng kaunti. Pagkatapos nito, idaragdag ko sa kanila ang sako ng lason ng alakdan. Hihihi, ito ay puno ng mga inaasahan. Nabawi ni Zhao Fang ang kanyang kamalayan mula sa itim na lotus at sa puntong ito ang labanan sa pagitan ng tatlong True Lord ranks ay pumasok na sa huling yugto. Kinuha ni Ye Yanyo at ng maliit na pas ang magnanakaw ang hindi bababa sa kalahati ng mga kayamanan at sinira ang ilang iba pa. Kung hindi nila makuha ang mga ito, maaari nilang mapahina ang kalaban. Kung ang Earth Yin Poison Mushroom na kinain ng maliit na pas ang magnanakaw ay nahulog sa mga kamay ni Chigwei, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay tataas ng husto. Sa makatuwid, sa mga mata ni Ye Yanyo ang munting pas ang magnanakaw ay winasak ang Earth Yin Poison Mushroom at pinahina ang pagkakataong lumakas ang kalaban. Si Chigwei ay napuno ng puot at ayaw. Kung makukuha niya ang Earth Yin Poison Mushroom, kahit isa sa kanyang mga ghost corpses ay makakarating sa late stage na True Lord rank. Kailangang malaman ng isa ang 10 True Lord na pumasok sa ruins, 3 lang ang nakarating sa late stage na True Lord rank. Sa kasamaang palad, ang perpektong kayamanan na ito ay kinain ng maliit na pas ang magnanakaw. Sa kabilang banda, ang nakasuot ng dugo na True Lord rank ay nagngangalit din ang kanyang mga ngipin habang ang prutas na salamin ng dugo ay nakuha na ni Ye Yanyo. Bagamat hindi ito ang pinakaangkop para kay Ye Yanyo, hahayaan pa rin itong tumaas ang kanyang paglilinang. Gayunpaman, hindi agad ito kinain ni Ye Yanyo dahil wala siyang pagkakataong kumain. Siya ay inatake ng mga ipinagbabawal na diskarte ng dalawang True Lord ranks noon at bahagyang nasugatan. Kahit na pinigilan niya ang dalawa, sa huli ay nagbayad siya ng mabigat na halaga at hindi nasusukat ang kontribusyon ng munting pas ang magnanakaw. Hindi nagtagal ay nahati ang mga kayamanan sa dingding at si Zhao Fang ay naupo sa lupa mula simula hanggang wakas, hindi nakikilahok. Ang mga henyo ng tatlong puwersa ay kakaibang tumingin kay Zhao Fang. Sa sandaling ito,
Halos na-absorb na ni Zhao Fang ang unang patak ng Solar Lunar Sky Bamboo Do Shoot at ang antas ng kanyang mental energy ay maihahambing sa mga unang yugto ng True Lord rank. Sa wakas, tumayo siya. Goddess Ye, natagpuan ni Zhao Fang si Ye Yanyo. Ano? Pagkatapos ng matinding labanan ay nasugatan si Ye Yanyo at bahagyang namutla ang kanyang mukha. Gusto ko ng 2 patak ng Elixir of Life mula sa Life Returning Grass o kalahati ng Life Returning Grass. Walang ekspresyong sinabi ni Zhao Fang. Ano? Hindi sigurado si Ye Yanyo kung tama ang narinig niya. Ipinaglaban niya ang kanyang buhay upang makuha ang buhay na ito na nagbabalik ng damo at ang taong ito ay walang nagawa at nakaupo lang doon sa buong oras. At ngayon gusto niya ng kalahati.